cancer, wala kang mararamdaman. Kasi, hindi yan masakit. Pero pag hindi ka nagpapa-check up, hindi mo malalaman. Most of the time, lagi na siyang advanced stage na discover. Pero pag lagi nagpapa-check, nakikita mo, nasusundan na mo monitor. Ganon din ang pinapagawa ng Panginoon sa puso natin. Lagi natin ipa-check ang puso natin sa Lord. Check my heart, O God, and see if there's any offensive ways in me. Lagi po natin yung panalangin natin sa Panginoon. Lord, pakicheck ko ang puso ko. Nagkasala ba ako? Meron ba akong nagawa ng something na hindi pleasing sa'yo? And you will be amazed. Kasi God listens. Ipapakita niya talaga. Ipapakita niya talaga yun. So, paano yan? May gamot pa bang envy? Yes. May remedy. There's a remedy for envy. Ang sabi sa Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Walk by the Spirit. Yun ang antidote. Yun ang gamot. Walking by the Holy Spirit. Kasi our sinful nature, katulad ng binasa natin kanina, wants to do evil. But the Holy Spirit teaches us what is morally right. Kung ano ang tama. Walk by the Spirit. So tayo yung pinapagawa. May active role. We walk by the Spirit. Para hindi natin mapagbigyan yung tawag ng laman natin. Ang ginagawa ng Holy Spirit is He gives us the desire na opposite dun sa desire ng sinful nature natin. Kung gusto ko mainggit, naiinggit ako, yun ang sinful nature ko. Pero, ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin is, be contented, rejoice with your brother or with your sister. Next, the Holy Spirit also convicts us of any sin. Sometimes di natin alam, no? Di natin alam nagkakasala na pala tayo. But if we just listen sa Holy Spirit, He is the one who's going to convict us. He's the one who's going to, we will feel something, He will nudge us na, anak, hindi yata tama yan. Mali yata yan, anak. So, once we hear that, huwag na tayo magdahilan pa, huwag na tayo mag-justify. Mali is mali. Humbly come down with us, bow down before the Lord and confess. Then He works in us to empower us to deal with our sins. Hindi natin kaya mag-isa. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. So ano ba yung pwede kong gawin na step para I can continuously walk with the Holy Spirit? First of all, we can turn to God's sovereignty. Turn to God's sovereignty. Kailangan maniwala tayo that unang-una that our sins will be forgiven. Hindi lang yung malalaking kasalanan ang pinatawad ng Panginoon. Kailangan paniwalaan natin na, Lord, may envy ako. And I know, Lord God, you will forgive me. We have to believe that God will forgive us if we confess our sins. He will wash us from all unrighteousness. We just have to be humble. Admit, be humble before God. And then He is sovereign in giving spiritual gifts. Mga talents, skills, mga abilities natin, mga riches. Ang Panginoon nagbibigay nun. Ngayon, kung hindi natin tinatanggap na sovereign ang Panginoon sa pag-distribute ng mga gifts na yan, then we will feel envious. And Lord din ang nagbibigay ng degree kung gaano kagaling yung gift na yun na ibibigay niya sa'yo. Kaya lagi po natin isipin na kung kayo ang pinakamagaling kumanta, lagi may bagong darating na mas magaling sa inyo. You have to accept that. Kung ikaw ay magaling mag-gitara, magaling mag-drums, magaling magturo, lagi nating isipin that someone who is better than us will always come. So we have to accept that. Maging kontento tayo. Sabi sa 1 Corinthians 12:4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, and in everyone, it is the same God at work. Kung may problema, kadali mo sa Panginoon. Lord, bakit siya mas magaling siya mag-usher? Usher lang, no? Yung verba. Maglalakad. Ba't magaling siya maglakad? Dali mo sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng degree kung gaano kaganda maglakad si Sister. Ha? Mas magaling siya mag-gitara, Lord. Dali mo sa Panginoon. Kasi ang Lord ang nagbibigay ng talent kung gaano kagaling siya mag-gitara o gaano siya kagaling kumanta. Bring it to God.
Kaya sinasabi ko kasi there will be times na makakaramdam talaga tayo noon. Na magsiselos tayo, na maingit tayo. But we have to bring it to the Lord para hindi siya lumala. Hindi siya lumalim. Hindi siya maging cancer. No, God is not unfair. He is a just God. May mga plans and purposes siya. Kung bakit itong binigay sa akin, yung binigay sa inyo, kung ano yung meron kayo, lahat yan ay gagamitin ng Panginoon. Sa ibang paraan, hindi sa paraan natin. Kapag tinanggap natin yung katotohanan na yun, then it becomes easy for us. Magiging magaan sa puso natin. Na mahalin ang mga kapatiran natin. The next thing you can do is saturate yourself with the scripture. Walang shortcut, like ko sinasabi, there's no shortcut to grow. But through the scripture. You have to expose regularly, regularly expose our minds to the Word of God. Nalala niyo last month's preaching natin kay Timothy, the Word of God is good for teaching, rebuking, and correcting. So regularly yon. So mga kapatid, huwag kayong malungkot na wala ng pag-asa. May pag-asa tayo. We have the Holy Spirit, pero may active role tayong gagawin. May part tayo. Hindi pwede, oh Lord, ito ako. Chismosa ako. Ingitera ako. Baguhin mo. It's a partnership with God. We have to partner with God. Can we call on the worship team as we close?